Praise God. Good morning. Morning! Okay, I believe meron tayong mga pinamigay before na booklet na maliit, may ball pen at papel. You can grab those notebook and ball pen dahil mamaya gagamitin din po natin sa ating pag-aaral. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Nakapag-almusal na po ba kayo? Opo. Parang walang sumagot walang kumain. Okay, good to be back po at welcome Kuya Mark. At purihin ang Panginoon sa mga kapatid natin na muli natin nakasama. Isa pong kagalakan na tayo lahat ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Last Monday ay may nag-celebrate ng birthday, no? Si Kuya JP, tama? So, mukhang masarap yata yung kainan ng Monday na yon. And then last Friday ay si Chen Chen ay dinedicate na mag-asawang Jow at Sam. At sa 3, bukas, meron tayong isang nanonood si Lebron. And si Lebron Mercado. Hindi si Lebron James. Lebron Mercado. Happy birthday! Isa yan sa mga madalas nating nakikita sa ating pong Facebook Live. At muli sa umagang ito ay tutunghayan natin yung ating pong mga lesson sa pagpapatuloy po ng Genesis. And continue to bear with us kung medyo mainit. Summer talaga, no? Okay? And I hope lahat tayo ay okay. Kung lahat kayo ay nakikinig, can we say amen? Amen. O may nakikinig, praise God. Okay. So, since last week ay hindi tayo nagtungo sa ating pong pag-aaral sa Genesis. So, again, ang ating pong series for this year is the study of book of Genesis. At alam natin, pag sinabing Genesis, ito yung the beginnings, ang pasimula ng lahat. Welcome sa mga kapatid natin. Ayan, may mga nakita ko sa Zoom, sa YouTube, at sa ating pong Facebook Live, sa mga kapatid sa Panambahan, at sa lahat ng mga patuloy na nagda-life group. I'm so blessed po sa pagpapatuloy po natin. And then after this service, ay meron po tayong, wala tayong discussion question mamaya, but we will post our discussion question. But we'll give you at least 5 minutes ng break, and then babalik tayong lahat dahil meron tayong maikling pag-aaral as we promise about yung assurance ng salvation, assurance ng answered prayer, assurance na kung saan totoo ba talaga yung nadidinig ko, ito ba talaga yung sinasabi ng Biblia. Lahat ng ito, ang tawag natin doon is yung basic foundation ng Christian living. So kung nagtatanong kayo, paano ako magli-lead ng life group? Hindi ko naman alam. This would be the big start o good start para sa ating lahat when we learn yung series ng lesson ay magbibigay sa atin ng kaalaman at kakayahan na maipaliwanag ang salita ng Panginoon base sa katayuan ng isang mananampalataya. Bagong tanggap, bagong attend at sa mga susunod pang step. At ituturo natin to mula ngayon at sa mga darating po na Biyernes. Okay kayo doon? Don't worry, 2:00 kakain tayo. Hindi po. Alauna, 12:30 kakain tayo. At ang ating pong mensahe ay hindi ganun kahaba as expected. But let's proceed. Nasa part 20 na po tayo. At ang pag-uusapan natin is the beginning of the great conflict. At pag-uusapan natin yung 3/4 ng Genesis 21. We'll start in Genesis 21 verse 8 to 34. Okay? Naalala nyo po yung last week o last 2 weeks na ating pong pag-aaral. Naalala nyo to, yung message na to? The beginning of faithfulness. Yung kumanta si Kuya Edmond nung Dakilang Katapatan. Naalala nyo po yun? Kung hindi nyo po nakita, try to visit our Facebook page at yung pong ating YouTube channel dahil lahat po ng pinapakita natin dito every Friday ay naka-post din po sa YouTube. Remember, 2 weeks ago, pinag-usapan natin yung sa 2 Timothy 2:13, even if we are faithless, God remains faithful. Naalala niyo po yan? Parang tulog na kayo Okay. So tuloy natin. Napag-usapan natin noong mga nagdaan that sabi doon, God does not keep His promises to us because we are faithful. Walang faithful sa atin
Tayong lahat ay unfaithful, but only God is faithful. And God keep His promises to us because yung kanyang nature na siya ay tapat. Tama po ba? Meron na ba rito patunay ng Panginoon na hindi tapat sa kanyang pangako? Sa Biblia ay makikita natin that God is and will remain faithful to His promises. Alam natin mga kapatid that even if we are not faithful, hindi tayo consistent, nananatili ang Panginoon na tapat sa atin. Naranasan niyo po yon. At may mga pagkakataon, akala natin na i-intimidate si God doon sa ating kasalanan. Hindi po. Hindi na i-intimidate si God anuman ang liit at laki ng kasalanan mo dahil ang sinabi ng Panginoon, He will keep His promise. Kahit tayong lahat ay hindi lovable, tama? Kahit tayong lahat ay disobedience children, hindi tayo makasunod sa Panginoon. Still, the Lord remain faithful. Parang katulad po ng ating kaligtasang natanggap. Okay? Nakadepende po ang ating kaligtasan sa pangako ng Panginoon. At hindi po nakadepende ang kaligtasan sa ating performance. Nakukuha niyo po? Yung performance, hindi porkit lagi kang nasa church, hindi porkit ikaw ay masipag, nagpapakanta ka o nagmemensahe ka, hindi porkit ikaw yung pinakamabait na tao, maliligtas ka. Hindi po. Okay? God keep His promises dahil yun ang kanyang pangako at hindi nakabase sa performance ko at performance nyo. Tandaan po natin yan. Okay? At na tayo pong lahat ay walang kinalaman o wala tayong ginawa para tayo ay maligtas. Diyos po ang siyang gumawa ng paraan upang tayong lahat, ikaw at ako, ay manumbalik ang relasyon sa Diyos. Saang bagay? Dahil po sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay para sa ating kasalanan. Tayong lahat, ang sabi sa Biblia, we believe that Christ died and buried and rose again after. That is the basis of our salvation. That is you and I. That is our faith sa finished work of Christ. At makikita natin mga kapatid na yung kaligtasan na meron tayo ay dahil po sa katapatan ng ating Panginoon. At yung pangalawa doon, sabi doon, God save us by grace through faith, apart from God, from good works. And once we are saved, God has good plan for us to do every day. Ang sabi doon sa Ephesians 2:8-9, di ba? Tayo ay naligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Di ba? Yung kaligtasang meron tayo ay regalo ng Panginoon. Pag sinabing regalo, wala kang kinalaman, binigyan ka ng regalo, that is grace. At yung kaligtasang iyon ay ginawa lahat ni Kristo, ang sabi doon sa sumunod na verse, upang ikaw at ako ay hindi magmalaki sa ating performance. Klaro tayo ron. We are saved because of His grace, and we are saved because of His faithfulness. I hope klaro tayong lahat doon sa matapat na pangako ng Panginoon. At sabi nga, tayo man din po nawa ay maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakakasalamuha natin. I hope in a month or two, yung mga bakanting upuan ay mapupuno. Paano? By sharing the good news to others. Nakukuha niyo po. Halimbawa, maliit lang ang iyong network or circle of friends or your influence sa Saudi. Please, share the gospel to your parents. Kung buhay pa si nanay at si tatay. Nakukuha po. Yung kaligtasang meron ka, isabihin mo din po sa kapatid, sa kamag-anak, kay pinsan, kay kaibigan, sa ka-roommate, sa ka-flatmate. Dahil yun po ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Yung pong paggawa natin ng mabuti na ito will help other people doon po sa kung paano nila makikilala si Kristo. And take note, mga kapatid,
Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Nakukuha po? Tayo ay naligtas na dahil sa ginawa ni Kristo, kaya naman tayo, ang resulta ng ating kaligtasan ay paggawa ng mabuti. Nakukuha po? Kasi hindi tayo based sa performance. At nakikita natin doon sa pangatlo, sa review, sabi doon, good works are not the cause of our salvation. Good works are the result of our salvation. Klaro po. Hindi tayo naligtas sa ating mabuting gawa. Dahil pag tayo ay naligtas sa ating mabuting gawa, magmamalaki po tayo. Nakukuha po. Kung pag-uusapan ng papogian, syempre talo tayo dun sa mga pogi. Kung pag-uusapan natin yung pasipagan, talo tayo sa mas masipag sa atin. Kasi performance. Pero yung kaligtasan natin ay dahil sa pangako ng Panginoon. Are we okay so far? Okay, tuloy natin. Pag-uusapan natin yung the beginning of the great conflict, Genesis 21 verse 8 to 34. Ang tanong, naranasan niyo na ba sa buhay niyo yung meron kayong conflict sa buhay? Halimbawa, too much girgir ng asawa. Conflict yun, no? Too much girgir ni boss. Parang wala akong kausap. Di ba? Ano yung nararamdaman nyo? Yung parang nadidistress ka, parang nai-stress ka, at parang dumarating yung time na kung saan, pagka dumarating na yung conflict, ang ginagawa ng iba, hindi natin sa church. Pag may conflict, personal, o sa kapwa niya, di ba? Hindi mo na makakausap ng matino. Pagka may conflict, ang nangyayari, tumataas yung fried chicken, yung pride. Di ba? Pag tumaas na yung pride, kasi nga may conflict, ang iniisip na lang niya, sarili niya. Paano nyo hinahandle yun? Paano nyo hinahandle yung conflict? Deadma? Instead of face it, Facebook na laang. No? Instead of kausapin si Lord, ang kinakausap yung kaibigan, naghahanap ng kakampi. Natatawa kayo, parang totoo, no? Di ba? May mga pagkakataon na kapag tayo merong conflict, di ba? Mas gusto natin yung, please mga kapatid, ayokong makita sa Potter's house. Kung wala rin naman kayong magandang sasabihin sa kapwa nyo, huwag na kayong magsalita. Shut your mouth. Klaro po. Kung pag-uusapan nyo kung gaano kataba si pastor, huwag nyo nang pag-usapan. Kitang-kita naman. Kung pag-uusapan nyo yung pangit na ugali ng katabi nyo, huwag nyo na pong sabihin sa iba. Mind your own business. It will not help. Huwag kayong kumuha ng kakampi sa loob ng simbahan, kasama sa bahay, kasama sa church, kung pag-uusapan po ay may conflict ka sa ibang tao. Klaro? Can we learn to shut our mouth kapag kapangit din lang naman ang lalabas? Okay po. I hope today will remind us kung paano ito dapat nating gawin. May we ask everyone to stand? And please, kindly read the word of the Lord. Ito yung isa sa part na gusto ko dahil darating po balang araw tayong lahat ay hindi na makakatayo sa harapan ng tao in public. Hindi na rin tayo iaalaw magsalita, magbasa ng Bible. Samantalahin po natin hanggat may pagkakataon. Read the word of God in public. Amen? Amen. Sige, basahin po. Samahan niyo po ako magbasa. Medyo mahaba lang na kaunti. The child grew and was weaned. And on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar, the Egyptian, had born to Abraham was mocking. And she said to Abraham, "Get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac." The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, "Do not be so distressed about the boy and your slave woman. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. I will make the son of the slave into a nation also, because he is your offspring." Next. Early the next morning,
Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What's the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand. I will make him into a great nation. Next. Then God opened her eyes and saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife for him from Egypt. Let us pray. Heavenly Father, tulungan mo po kami, Panginoon. Nasa umagang ito'y matutunan namin ang iyong salita. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan at ang patuloy, Panginoon, naming dalangin ay buksan mo po ang aming espiritual na tainga, espiritual na mata upang makita namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Kausapin mo po kami at kami po ay makikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo lahat ay makakaupo na. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. I don't know if you recall, sa mga pag-aaral natin ay maybe some of you, yung nakatapos na ng Genesis ay familiar dito, tama? Sa mga kasama natin noon pa, when we talk about yung Psalm 23, The Lord is my shepherd, naging topic din natin ito, yung buhay ni Hagar at ni Ismael. At kung makikita nyo po sa pag-aaral natin ng Genesis, marami tayong makikita sa pattern ng kwento sa Genesis na nagpapakita ng pagiging taliwas sa isa't isa, yung tinatawag nating conflict. Okay? Makikita natin dito yung pattern of people who are unfaithful to God, even though ang Panginoon po ay faithful to His promises. Tama po ba? Amen. At makita din natin yung pattern na kung saan God hate sin, di ba? At dito makikita natin, meron siyang punishment sa lahat ng mga taong gumagawa ng kasamaan. At nakikita rin natin yung mercy and faithfulness ni God. Time and time again, the Lord provide for His people. Tama? At makikita natin sa kwento sa Genesis, okay, yung kwento na kung saan ang Panginoon ay nagre-reward sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ang Panginoon ay mayroong reward sa mga taong nakapasa doon sa test. At ang Panginoon din po ay binibigyan niya ng mga pagkakataon, tayo, ikaw at ako, ng mga pagkakataon na kung saan God is parang gaano ba yung limitation ng taong ito? Hanggang saan ba ito susunod? Gaano ba siya ka-confidence sa akin? Naranasan niyo po ba sa buhay niyo? Yung parang namimili ka sa kaliwa at kanan, sino ang pipiliin ko? Yung kaliwa ba o si kanan? Nakukuha po. Conflict within. Makikita rin natin sa ukwentuhan natin na merong dalawang kingdom. Tama? Yung kingdom ni Cain at ni Seth. Si Cain ay tumaliwas sa pagsunod sa Panginoon at si Seth naman ay patuloy na tumatawag sa Panginoon. Nakukuha po. Merong parang good and evil. At the same time, makikita natin si Noah. Di ba naalala niyo si Noah? Yung kingdom ni Noah na kung saan ay nakatayo siya at sila ay naligtas against doon sa mga taong sa lahat ng tao na nakatira sa mundo that time ay ginunaw ng Panginoon sa pamamagitan ng baha. At sa makikita natin
sa mga susunod na kwento next week. Okay? Sa mga darating na linggo, makikita natin yung division naman ng buhay ni Jacob at ni Esau. At makikita rin natin sa mga susunod na kwento yung conflict ni Joseph the dreamer at yung kanyang mga kapatid. May conflict hanggang katapusan ng Genesis. At dito natin makikita maraming conflict in between, from kingdom to kingdom, from siblings to siblings. Parang tayo, may conflict din tayo kay nanay kay tatay, no? Sa asawa, may conflict sa anak, may conflict kay boss. Nakukuha po? Parang pagka-conflict, galit kayo agad ah. At makikita din natin dito, yung conflict ng buhay ng kwento ng dalawang anak ni Abraham. Sino yun? Si Isaac at si Ishmael. Tuloy natin. Yung kwento natin ang pag-uusapan ay Genesis 21. Dito natin makikita, one time, ay naglalaro itong si Isaac at si Ishmael. Ang nangyari, dahil nakita ni Sarah na parang pinipikon yata ni Ishmael si Isaac. He is mocking him, yun ang word doon. Minamak niya o inaalipusta ni Ishmael si Isaac. Alam mo ang ginawa ni Sarah? Kinausap si Abraham. Ang sabi niya, palayasin mo ang aliping iyan kasama ng kanyang anak. Sapagkat ang aliping yan ay walang parte o wala siyang makukuhang mamanahin sa anak kong si Isaac. Nakukuha po. Yun ang kwento ng Genesis 21. Dahil nga sa nag-away na itong dalawang ito, at nandito yung dalawang anak ni Abraham, palayasin daw. Anong nangyari ngayon kay Abraham? Sabi doon sa kwento na binasa natin kanina, sobrang na-distress si Abraham. Tama? Nalungkot siya. At dahil sa lungkot na ito, kinausap siya ng Ama, ng Diyos. Ang sabi, Abraham, huwag kang mag-alala tungkol dun sa mag-ina, kay Hagar at kay Ismael. Sundin mo kung ano yung sinabi sa iyo ni Sarah. Yun ang sabi ng Diyos kay Abraham. Sapagkat, pangako ng Diyos, kay Isaac magmumula ang lahi ng sangsinukob. Yun ang pangako niya. At dito nga, dumating yung panahon na kung paggising sa umaga, ay pinaghanda niya ng pagkain si Hagar at si Ishmael, at ito po ay kanyang inihatid palabas, patungo doon sa wilderness. Pinaalis niya na. Dahil sabi ni Mami Sarah. Okay? Nagpagala-gala sila doon sa wilderness, yung tinatawag na Beersheba. Okay? At dito makikita natin sa kwento, dahil sa sobrang kalungkutan po ni Hagar, at siguro wala na silang mainom at makain, ang ginawa niya, parang hindi ko naman kayang mamatay ng gutom at uhaw itong anak ko. Iniwan niya doon sa bush o doon sa ilalim ng puno si Ishmael, at siya ay nagpakalayo-layo. Ang nangyari, umiyak ngayon si Ishmael at narinig ito ng Diyos. At ang sabi kay Sarah, saan ka pupunta? Anong meron? Bakit ka umalis? Sabi niya, hindi ko po kasi kayang matiis na makitang mamatay yung aking anak. Habang si Ishmael ay umiiyak at nakaupo at narinig nga ito ng Diyos at sinabi ng anghel sa kanya, ano bang kinakatakot mo? Ano bang bumabagabag sa iyo? Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Sabi, Sarah, lapitan mo yung anak mo. Hagar, lapitan mo si Ishmael at patahanin mo siya. Tandaan mo, ang pangako ko rin sa kanya, siya rin ay magiging isang great nation. Okay? Yung kanyang lahi ay magiging dakila at yung kanyang bansa ay magiging dakila, katulad ng ipinangako ko kay Isaac. Nakukuha po. At doon sa kwentuhan natin, lumapit nga si Hagar kay Ishmael at di sa kalayuan, nakakita siya ng isang balon, yung well, deep well. Ang ginawa ni Hagar, pinuno niya yung kanyang dalang parang jar o yung skin at pinainom nga ang bata. At ang kagandahan doon, sabi doon sa Genesis 20, hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael. Lumaki si Ishmael sa paran, naging mahusay siyang archer o yung mangangaso. Kinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa Ehipto. Mga kapatid,
kung tayong mga nakakakilala sa Panginoon, at may mga pagkakataong parang inaapi din natin yung walang pagkakilala sa Panginoon, tandaan nyo, pag umiyak yan sa Diyos at narinig ng Diyos, sasagutin niya ang taong itong walang pagkakilala sa Kanya. Never ever. Huwag tayong manlalamang ng kapwa natin. Nakukuha po. Dahil ang Diyos mismo ang nakaririnig ng iyak ng mga taong sa Kanya ay dumadaing. Sa pagkakataong ito, umiyak si Hagar, yung anak ni Hagar, si Ismael, at nakita niya si Hagar na sobrang nadidistress. When people learn to call upon in the name of the Lord, God is true to His promises that He will remain faithful. Amen. Amen. Parang inaantok na kayo Tuloy natin. Ang katotohanan to mga kapatid, sa ating pong kwentuhan, makikita natin yung conflict between Ishmael and Isaac. At makikita rin natin sa lahi po ni Isaac, okay, biglang lalabas dito yung anak ni Isaac na si Jacob. Si Jacob po ay merong 12 anak. Jacob's son. At ang pangako nga ng Panginoon, yung lahi ni Abraham ay magiging great nation and they will inherit the promised land na ipinangako niya kay Abraham. At dumating yung time na kung saan si Jacob, ang tatawag sa kanya kalaunan ay Israel. Kaya yung mga taga-Israel that time, tinatawag silang sons of Israel. Nakukuha po. Okay. Dito natin makikita, ang pangako ng Diyos, ang sabi doon, I will bless those who bless you sa bansang Israel. At ang pangako ng Diyos, and I will curse those who curse you. Nandyan pa po kayo. At dito natin makikita that yung maling desisyon ni Abraham that time ay meron pong impact sa 2 bata. Tama? Hindi niya naman ang pangako ng Diyos, magkakaroon siya ng sarili niyang anak. Nakinig siya kay Sarah that time. At nung nakinig siya, nagkaroon, parang kinasal siya kay Hagar. At that time, nagkaroon sila ng anak, si Ishmael. Pero hindi yun ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, magkakaanak si Sarah, ang papangalan mo ay sa Isaac. At sa lahi ni Isaac, magmumula yung pangako ng great nation. Siyempre, hindi mananalo ngayon si Abraham. Kung pagbobotohan natin Father of the Year, hindi siya dakilang ama. Tama? At malabag man sa kanyang kalooban, ay pinaghiwalay niya si Isaac at si Ismael. You know what? Until now, yung decision po ni Abraham, nararanasan po natin. Have you heard the news about the conflict between the Israel and the Middle East people? Parte iyon ng desisyon ni Abraham. At dito natin makikita, si Isaac po ay nanatili sa nakasama niya si Abraham hanggang siya ay mamatay. Pero simula nung naghiwalay si Isaac at si Ismael, nung bata pa sila, hanggang sa mamatay si Abraham, hindi na sila nagkita. Pero nung nabalitaan po ni Ishmael na namatay na si tatay, sila po ay nagkita that time at kanila pong inilibing si Abraham. Okay? At dito din natin makikita na yung conflict between kingdom and kingdom, conflict po nung magkapatid, parang sinabi doon sa Genesis 3. Di ba yung conflict po nang sabi, huwag kang kakain ng bunga. Anong sabi ng babae? Kainin mo. Ang sarap sa tingnan. Ang sarap tingnan. Kinain naman ni, sino raw? Ni Adam. Sinabi rin sa Genesis 16, ang sinabi rin doon, sabi ni Sarah, pakasalan mo si Hagar para magkaanak ako sa kanya. Hindi yun ang pangako ng Panginoon. You see the conflict? Yung lahat ng nangyayaring ito, makikita natin that pag merong conflict, lalo pong nagkakagulo. Sabi nga, you are free to choose, but you are not free to suffer the consequences. Tuloy natin. Sa kwentuhan, look at the word listen to whatever Sarah tells you. Ang sabi ng Diyos, makinig ka this time, listen to whatever Sarah tells you. Nakita nga natin dito
na nainis si Sarah, di ba? Dahil minamak ni Ishmael si Isaac, at parehas silang nang lumaki yung batang ito. Sa sobrang distress po ni Abraham, sinunod niya si Sarah. At ito ngayon kung saan ay pinaalis niya yung magnanay, si Hagar sa Ismael, doon sa ilang. And this time, sabi ng Panginoon, listen to whatever Sarah tells you. When they separate ways, makikita natin doon sa kwento na nananatili pa rin naman po niyang anak si Ismael, at the same time, si Isaac. After this kwentuhan po, hindi na po natin makikita sa Biblia yung muling pag-pop up ng pangalan ni Ishmael. Doon po nagtapos yung kwento ni Ismael. Doon po sa salita ng Panginoon. At makikita natin mga kapatid na ang desisyong ginawa ni Abraham, kahit hindi siya tapat, kahit hindi siya nakasunod sa Panginoon, still, ang pangako ng Panginoon, ano? Pagpapalain ko si Ismael, katulad ng pagpapala ko kay Isaac. Nanatiling tapat ang Panginoon, at kita po natin hanggang sa panahon natin ngayon kung gaano kaunlad ang bansang ito. Ganun din ang Israel. Dahil pangako po iyon ng Diyos. Nakukuha po. Tuloy natin. Sabi doon sa Genesis 21:14 to 18. Basahin po natin. Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulder and sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under on one of the bushes, and then she went off and sat down about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. As she sat there, she began to sob. God heard the boy crying. Ano yung tanong? What's the matter, Hagar? At ang tanong, ano pa? Do not be afraid. Ito yung maganda. Ang pangako ng Panginoon, for I will make him, Ishmael, into a great nation. Is God faithful? Yes. Is God faithful to your life? Yes. At dito natin makikita, noon pa man, sa panahon ni Abraham, ni Isaac, at sa kwentuhan natin pagdating kay Jacob, God remains faithful to His promises. At makikita natin dito, sa 19 to 21, then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water, and gave boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert, became an archer. While he was living in the desert Paran, his mother got a wife for him from Egypt. You see yung kwentuhan. At sa kwentuhan pong ito makikita natin that God remains faithful sa lahat ng kanyang mga pangako. I don't know if you recall Genesis chapter 12. In Genesis chapter 12, nakita natin dito yung kapalpakan ni Abraham. Ano yon? Basahin natin. Abraham, sabay-sabaw. Abraham, yun yung unang pagsisinungaling. Tama? Sabi niya, sige, baka patayin ako sa sobrang ganda niya. Sabihin mo na lang, magkapatid tayo. Unang kasinungalingan. Eto pa. Sa kabila ng si Abraham ay man of God, inulit na naman niya yung kasalanan. In Genesis 20, makikita natin, basahin natin ulit. Abraham protected himself by lying about Sarah being Alam natin si Abraham, katulad ko at katulad nyo, our faith is, ano yung WIP? Work in progress. Lahat tayo ay WIP sa harap ng Diyos. Unti-unti po tayong binabago at inaayos ng Panginoon. Wala po yung nakakilala ka na kay Lord, ang tagal mo ng Christian, 20 years, ganyan pa rin ugali mo. Oo, walang ganon. Lahat tayo ay work in progress. Nakadepende na sa iyo kung hanggang saan ka susunod sa Diyos. Nakadepende sa iyo ang iyong paglago kung paano mo patuloy na mararanasan ang katapatan ng Panginoon. It all depends on you, between you and the Lord. And with the help of the Holy Spirit, sabi nga, unti-unti tayong babaguhin ng Panginoon. Again, nakikita natin to
Nag-fail si Abraham nung una, nag-fail pa rin nung mali, nanatili pa rin bang tapatan Diyos sa kanyang pangako? Amen. Amen. At makikita natin dito, yung pangako kasi ay, basahin natin, Genesis 18:18 to 19. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all the nation on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord, ano raw? By doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. Nandun yung pangako ng Panginoon. Pero yung ginagawa ni Abraham, parang hindi naman siya Christian. Di ba? Hindi nakikita sa kanyang action, sa kanyang desisyon, yung tunay na ugali ng isang mananampalataya. Parang tayo, no? Leader pa naman ng church. Ang lakas kumain. Leader pa naman ng church. Ang lakas tumawa. Di ba? May mga suplada. Hindi ako kinamayan kanina. Ako kuha niyo po. May mga pagkakataon na kapag porkit alam natin na ang Panginoon ay consistent, tayo yung inconsistent. Nakukuha po. At dito natin makikita, somehow, here, sa buhay po ni Abraham, makikita natin yung tinatawag na unti-unti siyang natutong magtiwala sa Panginoon. Tuloy natin. Paano nangyari? Ang sabi doon sa Genesis 21, verse 22 to 26, at napatunayan ito ni Abimelech ng Philistia. Sabi doon, at the time Abimelech and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham, ano raw? God is with you in everything you do. Now, swear to me here before God that you will not deal falsely with me or my children or my descendant. Show to me and the country where you now reside as a foreigner the same kindness I have shown to you. Mangako ka sa akin, Abraham. Dahil alam ko ang Diyos ay nasa iyo. Ano sabi ni Abraham? I swear it. Nagkaroon sila ng kasunduan. Okay? Since alam namin ang Diyos mo ay malakas, ang Diyos mo ay tapat sa kanyang mga pangako, mangako ka sa akin na hindi mo ako sisiraan, di ba? Mangako ka sa akin na hindi mo kami lulupigin. At sabi doon, kung saan ka man nakatira, magpapakita ako sa iyo ng kabutihan habang ikaw ay nabubuhay. Anong sagot ni Abraham? I swear to you. I swear it. At dahil dito nakita ni Abimelech at narami mga tao malamang nakakita, they see how great and good yung Diyos ni Abraham. How faithful He is. Kasi sabi doon, God is with you in everything you do. Mga kapatid, sa ginagawa po natin, do you still do what pleases God? Kung ang Diyos ay nasa atin, alam natin tayong lahat ay palpak. Lahat tayo ay mga pumapalya. At maraming pagkakataon na kung saan ay hindi naluluwalhati ang Diyos. Tandaan natin, maraming tao ang makakita sa lahat ng tumatawag sa Diyos. It will reflect sa buhay nila. At malamang ay sasabihin nilang, God is with you in everything you do. Eh, nakita naman natin, sobrang sinungaling ni Abraham. Di ba? But still, God is with him in everything he do. Nakukuha po? Parang tulog na kayo. Amen. Amen. Tuloy natin, anong ginawa ni Abraham? Dahil sa nangako nga si Abraham, ang sabi doon, nagkasundo silang dalawa, pero this time, umangal po si Abraham kay Abimelech. Sabi niya, alam mo, meron kaming isang balon na inagaw ng mga tao mo. Kami yung naghukay, pero kinamkam nila. Sumagot si Abimelech, hindi ko naman alam yun. Ano masabi niya? Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? Di ba? Dito natin makikita, maraming pagkakataon sa buhay po ni Abraham na sumunod lang siya kay Sarah. At maraming pagkakataon sa buhay po ni Abraham na palaging mali yung kanyang desisyon, yung pagsisinungaling. Katulad ng sinabi ni Abimelech, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi niyo ba na-notice yun? You will see here na unti-unti po natututo si Abraham na magtiwala sa Diyos.
At unti-unti, siya man din ay nakakapagsalita na mali yung ginagawa mo. Kasi kinamkam nila yung balon namin. Di ba? Sa buhay din po natin mga kapatid. May mga pagkakataon na kapag tayo ay nagsishare ng gospel, di ba, yung mga nakakakilala sa atin, tigilan mo nga yung kakashare, parehas lang tayong tumatagay dati. Di ba? Tigilan mo yung Bible na yan, pag hitit ko ng sigarilyo, bibigay ko siya, hitin mo din. Tigilan mo yung kaka-Bible na yan dahil nagsusugal tayo. Tigilan mo yung kaka-Bible na yan dahil sabay tayo pumapasok sa nightclub. Di ba? Ang hirap, ano? Nakukuha po. Pero once that you and I learn to trust in the Lord, at makikita ito sa buhay natin somehow, there and then, when we begin to trust in the Lord, we begin to speak about Him. Nakukuha po. Learn to trust in the Lord. Kasi nga, wala pong wrong timing to start in trusting God. Maraming palpak si Abraham, but here sa Genesis 21, sinabi niya, natuto na siyang magsalita. Bigay sa amin ng Diyos to and yet kinamkam ng tao mo. Nakukuha po. Here, makikita natin, nagkasundo nga po si Abraham at si Abimelech. Tapos ang ginawa po ni Abraham ay meron siyang kinuhang 7 tupa sa kawan at sabi ni Abimelech, ano yan? Bakit ka kumuha ng tupa? Sumagot siya, sabi, ang mga tupang ito at yung balon na ginawang ito po ay isang palatandaan na sa lugar na ito, silang dalawa ay nanumpa sa isa't isa. So yung well na yon, parang ito yung monumento na kung saan here lies that Abraham and Abimelech agreed na hindi na sila mag-aaway. Even though alam ni Abimelech na yung Diyos ni Abraham ay makapangyarihan. Nakukuha po. Before we end, sabi dun sa Genesis 21 verse 32 to 34. Basahin po natin. Sabay-sabaw. After the tree had been made at Beersheba, Abimelech and Phicol, the commander of his forces, returned to the land of Philistine. Ano raw? Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called on the name of the Lord, the eternal God. And Abraham stayed in the land of Philistine for a long time. Para saan yung tamarisk tree? Search na lang po sa YouTube yung tamarisk tree. Isa siyang malaking puno ng tawag sa ganun, yung malago. Okay? Sabi doon, nagtanim si Abraham while he is staying sa Philistines. At dito natin makikita na yung act na ginawa ni Abraham, ito po yung act of worship. Paano siya naging act of worship? Dito sabi doon, nung siya po ay nagtanim ng tamarisk tree, ito yung parang pinakamonumento, and there he called on the name of the Lord, the eternal God. Nakukuha pa. Parang sa Magsing Irog yun, no? Sa Magsing Irog, hindi ko lang kung napapanood nyo pa sa pelikula, merong mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Nagsusumpaan sa ilalim ng punong mangga. Anong lalagay doon, di ba? Yung pangalan niya, tsaka pangalan ng may puso. Di ba? Parang ganun to. Nagtanim siya ng tamarisk tree to show na kung saan ang lugar na ito, dito ko tinawag ang Diyos, dito sumagot ang Diyos, dito ako nag-worship, this is where nasumpungan ko ang kabutihan ng Panginoon. He is the eternal o Diyos na mapawalang hanggan. Sa buhay po natin, when we learn to call upon in the name of the Lord, di ba makikita rin po sa buhay natin, paano kailangan ba magtanim din tayo ng tamarisk tree? Wala na tayo, hindi pa rin buhay yun. Kailangan ba gumawa ako ng balon? Hindi po. Mga kapatid, yun lang po ay sign ng kanilang worship sa Diyos, ng agreement. Paano yung magiging part natin? Paano makikita ng Panginoon yung agreement natin sa Kanya? The way how you conduct yourself today will show
your true worship for the Lord? How is your testimony? Kita ba sa trabaho natin that we are Christian? Si nanay at si tatay, alam bang Christian ka? Dapat may magbago, no? Bakit? Dahil yung Diyos natin ay tapat sa kanyang pangako at tayo lang ang hindi nagbabago. So ang kailangan natin gawin, let's check our testimony and let's check how we conduct ourselves pagdating sa maraming tao. Katulad ni Abraham, nasumpungan ni Abimelech na parang umaayos na yung buhay ni Abraham. He began to trust in the Lord. At ang sabi mismo ni Abimelech, yung Diyos mo ay makapangyarihan. Pinagpapala ka ng Diyos mo. Even though Abraham is unfaithful or was unfaithful. So ano yung matututunan natin sa Genesis 21? Tingnan natin to. Genesis 21, makikita natin, we need to trust God in difficult situation. Di ba? Nag-away itong si Sarah at si Hagar, na-distress si Abraham sa sitwasyon. So anong nangyari? Most of us, merong conflict in our lives, meron tayong mahirap na desisyong gagawin sa ating buhay. Mga kapatid, in the midst of that conflict, remember that there is a blessing from the Lord. It's either you will disobey or obey the Lord. Nakukuha niyo po, pag meron tayong conflict sa buhay, it's either gagawa ba ako ng masama o gagawa ako ng mabuti. Pag meron tayong desisyon sa buhay, makikisama ba ako o makikisama ako? Kasi questionable. Pag sa loob ng simbahan, lahat tayo parang may halo, no? Alam niyo yung halo? Hindi yung kinakainan sa sulay, hindi yun. Yung, di ba yung parang santo na mayroong bilog sa ulo? Pagka ganun, lahat tayo parang ganun. Pero kapag kaharap na natin yung mga barkada, kaibigan, parehas na rin natin sila, may sungay na rin. Parang walang pagkakaiba, hilo na. Nakukuha po. Questionable yung pagiging Christian mo pagka ganun. You need to stand between the line, the conflict. Kapag may conflict, learn to trust God in difficult situation. Am I seeking the guidance of the Lord or am I seeking the approval of man? Nakukuha po. Kanino ka ba naglilingkod? Dalawa lang yun. Sa sarili mo o sa Diyos? Do you prefer blessing or curse? Learn to trust God in difficult situation. Pangalawa, learn to see that God have the assurance and God will provide as He promised. Mga kapatid, wag nating hayaan na umiyak ang ibang tao sa harap ng Diyos. At isusumbong tayo, Lord, yung pong Christian na kaibigan ko, pero ganito po yung ginagawa niya. Pag iyan ay umiyak sa harap ng Diyos, tumawag yan sa Diyos. At pinakinggan ng Panginoon. It's up to us. Pero sa pagkakataong ito, kung sakaling tayong lahat ay datnan ng pagbabago sa buhay natin, if we allow God to change our life, there is an assurance and there is a provision provided for you and for me. Kung gusto mong magbago, sasamahan ka ng Diyos. Kung gusto mong umunlad ng buhay mo, sasamahan ka ng Diyos. Kung gusto mong tanggalin yung pangit na ugali mo, sasamahan ka ng Diyos. Kung gusto mong ang Diyos lamang ang matuwa sa iyo, sasamahan ka ng Diyos. Because God is true to His promises. Ito pang pangatlo. Living out peace and integrity. Mga kapatid, are we all a man of peace? Pag nakikita tayo nung kabarkada natin, dalawa lang yun. It's either lalayuan ka or lalapitan ka. Ayun na naman, yun na naman. Pasisimula na naman ang away. Di ba? Ayun na naman, ayun na naman. Ito to mga kapatid.
Pag nakikita ba nila tayo, nakikita nilang gusto ko siyang kasama. Parang at peace ako sa kanya. How about your testimony? How about your integrity? How is your relationship with other people? Parang galit na kayo sa akin. At dito natin makikita yung panghuli, worship and testimony. Mga kapatid, ang Diyos natin ay magpawalang hanggan. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung darating po ang pagkakataon that we need to choose life. Choose good. Choose Jesus. Nakukuha po. Dahil yung buhay natin is gawin nating alay sa Panginoon. And our attitude, our character somehow dapat mag-represent na kasama mo si Kristo. Hindi pa huli ang lahat. Kalimutan mo na yung nagawa mo noong nakaraang linggo. Yung kagabi, kalimutan mo na rin. Why not start now? Make peace sa mga kasama natin. Nakukuha po. Ayaw ni Chen Chen. Di ba? Kasi hindi pwedeng ginagamit ka ng Panginoon sa simbahan. Tayo lahat ay ginagamit ng Panginoon sa mga kapatid at pinsan natin o sa kakilala natin, and yet pagkasama mo na sila, nakikisama ka. May problema. Learn to trust in the Lord kahit difficult yung situation. Tandaan niyo po itong apat na ito. It will help you a lot to learn to trust in the Lord sa ganitong sitwasyon. And we believe, kapag sinunod natin ang Diyos, ang sabi niya, hindi ka mapapahiya, tutulungan tayo ng Diyos. Do you trust God today? Amen. Do you want to live a life that is pleasing to Him? Call on the Lord while He may be found. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Even though that there were sometimes may conflict between bad and good, there were some conflict in our lives na nahihirapan kami. Lord, help us to trust in you in difficult situation. Check us, O Lord, with our how we conduct ourselves and how is our testimony. And we are praying, nawa, sa araw na ito, sa umagang ito, turuan at tulungan mo kaming magtiwala sa kabila ng aming kapalpakan, sa kabila ng aming unfaithfulness. Hindi kami lovable, hindi kami consistent, but there you are, waiting for us to call on you. And you are true to your promises that your mercy is unending and your faithfulness is true. Have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amen.